Okay, so welcome po muli mga kapatid, mga kaibigan dito sa Bible Study for Busy People. Tayo po muna ay manalangin bago tayo magpatuloy. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkataon na kami ay muling mapag-aralan yung mga salita. Patawarin po kami Panginoon sa pagkasala at tulong kami makaunawa sa pamagitan ng patnubay ng Banal na Espiritu. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So ang ating pag-aaral ay part 2 po ng paano matagumpay na mailibing ang nakaraan. Ito po ay may kinalaman sa baptism at nakaraan. Natutunan po natin na ang tamang paraan ng baptism ay paglubog. Ngayon po ay ating tatalakay naman sa part 2 kung ano ang mga requirements, mga kailangan bago mabinyagan ng isang tao. Maaari bang mabinyagan ang isang bata na wala pang nalalaman o kinakailangan ay bago binigay isang tao, ang isang tao ay nakakaunawa ng mga aral. So yun po ang ating mga tatalakayin dito sa part 2. Okay, so magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral ngayon. Ano po ang katiyakan na ang ating mga nakaraan ay ano po ang sinabi ng ating Panginoon, ang ipinagkakalob ng Panginoon sa atin na katiyakan may kinalaman sa ating nakaraan kung tayo po ay nabautismuhan. Ayan. Okay, sabi po dito sa Colossus 2 verse 12 na nangalibing nakalakip niya sa bautismo na kayo'y na may muling binuhay nakalakip niya sa pamagitan ng panampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa Kanya sa mga patay. So, ang ibig sabihin kapag ang tao po ay nabautismuhan, mga kapatid, mga kaibigan, ay parang katulad na tayo ay nalibing na yung dati nating pagkatao at nabuhay naman tayo sa panibagong buhay. Yan po ang sabi sa aklat ng Colossus. So dito naman sa Gawa chapter 22:16, ano po ang pangako dito? At sabi diyan, at ngayon bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumawag sa pangalan ng Panginoon. So ibig sabihin, kapag ang tao ay nabinyagan, ang kasalanan po ay nahugasan. Sa Colossus na bago ang buhay, na nalinis ang mga kasalanan na ilibing, na bago, at sa Gawa naman ang sabi ay nalinis. Kaya pag tayo nabinyagan, ito po ay isang simbolo na nilinis or pinatawad tayo sa ating mga pagkakasala. So ngayon po ay atin namang talakayin ano naman ang mga kondisyon o mga kailangan bago bautismuhan ng isang tao. Maari po bang basta na lang natin binyagan katulad ng mga bata o may binabanggit ang Biblia na mga kondisyon? Una po, na letter A na kondisyon, ang sabi sa Gawa 3:38, ang sabi ang tao ay dapat magsisi sa ating mga kasalanan. Sabihin, bago ka magpabinyag, magsisi ka. Ano po ibig sabihin ng pagsisisi? Ang pagsisisi ay pag-iwas sa ang pagsisisi ay pagkalungkot, no, sa ating ginawang pagkakasala. Ibig sabihin, hindi na tayo muli uulit o hindi na tayo lalabag sa kasalanan na ginawa natin. Letter B or pangalawa ay sa Gawa 8:36-37, ang tao po ay sinasabi kinakailangan manampalataya, believe, no, manampalataya sa ating Panginoong Jesus na ang ginawa ng Panginoon ay sapat na upang bayaran natin ating mga kasalanan, tayo ay pinatawad, atin pong panampalatayanan na ang Panginoon ay nagtagumpay na tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Yan po ang ibig sabihin tayo manampalataya. Pangatlo ay Matthew 28:20, ang kinakailangan po ay sundin ang mga
ah, lahat ng bagay na inutos ng Panginoon. Sabi sa Matthew 28, humayo kayo, sundin ninyo ang lahat ng bagay na inutos ko sa inyo. So, dito ay makikita natin na mali ang paraan ng bautismo ng iba kasi halimbawa bata bibinyagan, hindi naman nagsisisi ang bata dahil wala pang kasalanan, hindi pa niya alam. Manampalataya, hindi naman pwede manampalataya ang bata. Obey, sumunod sa kanyang kalooban, bata pa yun. So, ibig sabihin, lumilitaw na ang binibinyagan po ay isang taong may sapat na isipan na pwedeng magsisi, pwede manampalataya at pwedeng sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya maliwanag po mga kaibigan na hindi biblical, hindi sang-ayon sa Biblia o walang bisa ang mga bautismo na nangyari kung ito naman ay hindi sang-ayon sa Bible. Katulad lang sa unang bahagi ay kapag hindi po nailubog, winisikan lang, walang bisa po yon. Pagbata, walang bisa kasi kinakailangan po ay manampalataya, kinakailangan magsisi, kailangan ay sundin ang kalooban ng Panginoon. Ayan. Dito naman sa Roma chapter 3, 6, 3, and 4, ano po ang spiritual na kahulugan ng bautismo? Ang sabi rito, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na bautismuhan kay Kristo ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan, na tayo nangalibing nakalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamagitan ng kalulatian ng Ama, ay gayon din naman tayo ay makakalakad sa panabagong buhay. So dito po, makita natin mayroong tatlong kahalagahan or significance o ibig sabihin kapag ang tayo na nabautismuhan. Una, namatay yung dating taong makasalanan. Pag sinabing namatay, yung dating taong makasalanan, spiritually, yung dating taong lumalabag sa utos ng Diyos, sabihin, hindi nalalabag sa utos ng Diyos ngayon. Nalibing, ibig sabihin ay, pag nalibing na, di lalo na pong, bago ilibing, dapat ay namatay. Sabihin, bago ilibing, willing na hindi lumabag. Pagkatapos na buhay na maguli, yung panibagong buhay, yung dating buhay ay na namatay ay lumalabag. Ngayon, panibagong buhay, willing nang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kung paano ang Panginoon ay namatay, literally, inilibing, literally, at nabuhay, ganun din naman ang bautismo ay symbol, mga kapatid, na tayo namatay na rin sa kasalanan, inilibing na ang mga pagkakasala at ang nabagong buhay na ngayon at ang bagong buhay ngayon ay hindi na makasalanan kundi masunurin na sa kalooban ng Diyos. Yun ang ibig sabihin. So ang bautismo ba ay simbolo na tayo ay nagtatalaga sa Panginoon at ang bautismo din ba ay simbolo na nagtatalaga tayo bilang kaanib ng iglesia? So unang-una po, tingnan natin dalawang bagay. Ang pagka tayo nagpabautismo, hindi tayo nagpabautismo para maging member ng isang relihiyon. Tayo ay nagpabautismo para maging member ng Kristyanismo sa Panginoong Hesus. Yan po ang tingnan natin. Ngayon, tayo ay member ng Kristyanismo, tayo ay tumanggap sa Panginoong Hesus, kailangan din bang tanggapin natin na tayo ay maging kabilang ng isang iglesia? Tingnan po natin ang Gawa 2:41. Ngayon nga ay magsitanggap, ngayon yaon ngang nagsitanggap sa kanya ng salita ay nabautismuhan. Yun. So ipinangaral ang salita, tinanggap, nabautismuhan, at idinagdag sa kanila sa araw na yaon ang 3,000 kaluluwa. Ibig sabihin, idinagdag sa Kristyanismo, ibig sabihin, naging kaanib ng Christian faith, ng pananampalataya. So, tinanggap ang Panginoon sa bautismo, unang-una, pagka tayo po ay nabautismuhan, si Kristo ang tinanggap natin at hindi yung relihiyon. Pero idinagdag, ibig sabihin, naging kabilang sa mga mananampalataya, ibig sabihin, naging kaanib ng Kristiyanong pananampalataya, isang taong tumatanggap sa Panginoon. Mga kapatid, mga kaibigan, ano pa ang sabi sa Gawa 42? Sila'y nagsipanatili matibay sa turo ng maalagad at
at sa pagsama-sama at pagpupul-putol ng tinapay at mga panalangin. So pagkatapos na tayo mabautismuhan, ang Panginoong Hesus ang ating tinanggap, pero tayo ay maging kabilang sa grupo ng panampalataya. Merong sama-sama fellowship, merong membership, ibig sabihin ano, may fellowship, merong pagsamba, yan, may sa ating pagtanggap sa Panginoon, magiging kasama natin yung mga tumanggap din. Ayun, membership. 1 Corinthians 12:13, ano naman po ang sabi? Sapagkat ang isang espiritu ay binautismuhan, sa isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo ay Hudyo ay Grigo o mga alipin o mga laya, tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. So, nung nangaral ang mga alagad, ang sabi ng Panginoon ay ibahagi ninyo ang pabalita sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa, sa lahat ng mga bansa, ay bautismuhan niyo sila. Siyempre, mayroong Hudyo, Grego, iba't ibang mga tao noon. Ngayon naman sa atin, may Pilipino, may Inchik, may Negro, may Hapon, may Amerikano, iba't ibang lahi sa Pilipinas. Mayroong dito sa Luzon, mayroong Tagalog, Ilocano, Bicol. Sa Mindanao, mayroong iba't ibang salita, mga Bisaya at saka mga Muslim. Mga lahi. Sa Visayas, siyempre mayroong Cebuano, Ilonggo, Waray, ayan, Leyte, ayan, mga Bisaya po yan, iba't ibang mga lahi yan. Pero, pag tumanggap sa Panginoon, Bisaya, Tagalog, Amerikano, ano man ang lahi, isa lang, naging isang katawan, naging kaanib ng iglesia. So, ibig sabihin, pag tinanggap natin ang Panginoong Hesus, una, tayo ay naging Kristiyano, pero tayo ay naging kabilang ng tamang panampalataya sa panahon nila, Christianity, at sa panahon natin ngayon, tamang panampalataya na sumusunod sa mga nakasaad sa banal na kasulatan. Kaya ang sabi ay 1 Corinthians 12:27-28, kayo nga ay katawan ni Kristo, ang bawat isa ay sama-samang sangkap niya. So bagaman tayo ay iba't ibang lahi, iba't iba ang pinanggalingan, pag tumanggap tayo sa Panginoon, pare-pare tayong tumanggap, naging kabilang tayo ng katawan ni Kristo, ibig sabihin ng isang pananampalatayang Kristiyano. Sa ngayon, marami ang mga Kristiyano, pero tayo ay kabilang sa isang pananampalatayang Kristiyano na sumusunod sa banal na kasulatan. Ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, unang-una ay apostol, ikalawa ay mga propeta, ikatlo ay guro, saka himala, saka kaloob ng pagpapagaling at mga pagtulong at mga himala at iba't ibang mga wika. So ang iglesia ng Panginoon sa huling panahon ay binigyan ng iba't ibang kaloob, iba apostol, yung mga nangangaral ng pabalita, mga propeta, mga guro, kaya mayroong mga school, himala, ayan, at mayroong pagpapagaling, pagtulong, pamamahala, so iba't ibang wika. Ang wika ng Biblia ay translate sa iba't ibang wika at ang pangaral ay dinadala sa iba't ibang wika. Yan po ay mga kaloob. So, iba't iba ang mga tao na narito pero isang katawan. Ibig sabihin tayo ay kabilang sa isang pananampalataya. Ayan, mga kapatid, mga kaibigan. Okay? Dito naman sa Gawa 2:27, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng mga paglingap ang buong bayan at idinagdag sa kala-araw-araw ng Panginoon ang nangaligtas. So, ibig sabihin, ibig sabihin, dalawang bagay ang mahalaga pagkatay ng bautismuhan. Una, tinanggap natin ang Panginoon bilang tagapagligtas. Pangalawa, tinanggap tayo bilang kaanib at tayo naman ay umanib sa isang Kristyanismong panampalataya na sang-ayon sa banal na kasulatan. Kapag ang isang tao ay nabinyagan na, pwede bang mabinyagan ulit? Okay, halimbawa, nabinyagan na ng wisik pero maling binyag. Nabinyagan na ng paglubugnin pero marami pa ang mga nakalagay sa Bible na nilabag na hindi na nasusunod. Ngayon, nung nalaman ang tamang paraan, pwede bang magpabinyag uli, rebaptize? Sabi rito sa Gawa 19:1-5, mga kapatid, mga kaibigan, na sa verse 1, ang sabi,
At nangyari na samantalang si Apollos ay nasa Korinto, pagkatahak ni Pablo sa lupaing matataas ay napasa Epeso at nakasumpong ng ilang mga alagad. At kanilang sinabi, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsampalataya? Sinabi nila sa kanya, hindi, hindi lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. Ayun. At sinabi, kung gayoy sa ano ninyo kayo nabautismuhan, sinabi nila sa bautismo ni Juan. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi, at sinabi na sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatibagay kay Jesus. At nang kanilang marinig ito ay nabautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. So ibig sabihin mga kaibigan, ang bautismo na kanilang naranasan ay kay Juan Bautista, in which hindi naman mali kasi ito dapat pagsisisi. Pero sinabi na Juan Bautista na may darating sa likuran ko, ang Panginoong Jesus. Sila ay hindi pa nabautismuhan sa Panginoong Jesus. Kaya sila ay binautismuhan ulit. Kaya 2 beses silang nabautismuhan upang yung unang bautismo ay hindi mali, tama po yun, pero kulang. Meron pang mga ilang bagay na yun po ay tinanggap nila ang pagsisisi pero hindi nila nakilala pa ang Panginoon. Pero dito, nakilala nila ang Panginoon, nabautismuhan ulit. So ibig sabihin, 2 beses na bautismuhan. Kaya ganoon din po sa huling panahon, halimbawa, yung iba na bautismuhan. Pero kulang yung kaparaanan ng pagbautismo ayon sa Biblia. Kinakailangan lubusan po nilang maranasan ang tamang paraan o kompletong paraan ng bautismo. Kaya kinakailangan po na mabautismuhan ulit. Ganun. So, ibig sabihin, pwede po ang rebaptism. Ngayon, ano naman ang panawagan na sa bawat isa sa atin ng ating Panginoong Jesus? Dito sa Apocalypse 22:17, ang sabi, ang Espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabi, halika, at ang nakarinig ay magsabi halika, at ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig. Ibig sabihin po, nanawagan ang ating Panginoong Jesus na tanggapin natin siya bilang tagapagligtas, mga kaibigan, at nais ng ating Panginoon na tayo ay tumugon sa Kanya. At ang Kanyang panawagan ay walang bayad. No? Sino mang nauuhaw sa pabalita, sa kaligtasan at nakarinig ng mga balita ay tanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas. So kung nais niyo po na tanggapin ang Panginoon sa pamamagitan ng bautismo, mangyari lamang na kayo po ay makipag-ugnayan sa sino man sa atin sa pananampalataya upang kayo ay tulungan at i-assist na mahanda po kayo sa tinatawag na bautismo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patawarin po kami, Panginoon, sa aming pagkakasala. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maranasan namin ang lubusang kapatawaran ng aming pagkasala sa pamagitan ng paglinis ng bautismo. Salamat po sa Panginoong Jesus. Ibinigay ang kanyang buhay para sa aming kapatawaran, kaligtasan, at walang hanggang buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng